Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. Sa mga Scorpio, ano po naghihintay sa inyo sa taon na yan? Let's see, let's see. Simulan na natin. Inhale and exhale. Spirit guides, Holy Spirit. Ibigay natin kay Scorpio ang sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman today. Your overall energy for 2026. Wow, Wheel of Fortune. Congrats po mga Scorpio. In the area of what you need to focus, you have the Eight of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Moon card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Two of Swords. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Wow. In the area of your challenge, meron po kayong the King of Cups. In the area of your fortune, you have the Seven of Wands. Wow. 7-7, talaga namang swerte. Napakaswerte mo, Scorpio. In your divine messages, the Page of Pentacles. At ang outcome nyo po for the year, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Scorpio, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me sa tuwing meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Salamat po. Thank you rin po ha sa mga nagla-like at saka po nagko-comment sa baba. Malaking bagay po yan para sa akin. So, at the background of your energy, the Star card. Wow, wow. Napakagandang promising energy nito para sa iyo, Scorpio. Your prayers are being answered. Meron kang dasal na matutupad this year. At kaya patuloy mong diligan yan ha. Patuloy mong ipanalangin. Patuloy mong kapitan. Huwag kang mawawala ng pag-asa kasi paparating ka na doon. Kung nanggaling ka sa isang mahirap na parte ng buhay mo nitong 2025, asahan mo yung pagbuti ng buhay this 2026. You are reaching new heights. You are parang nakakita ka ng liwanag sa madilim na gubat na parang yes, lumiliwanag na parang ganyan. So congrats, congrats, congrats. Bountiful, livelier, better 2026 is for you. Congrats po. In your card of the year, meron po kayong communication. Effective communication is a bridge to understanding and connection. So, sabi dito, kailangan talaga patibayan natin yung ating mga ugnayan with other people. Hindi pwedeng tayo lang lagi yung tama or sila lang lagi yung tama. We need to speak up with the truth and with clarity in order for us to get what we want. Okay? Sabi rin dito, ibaba daw ang ego, ibaba daw ang pride para makuha mo talaga yung kasagutan ng walang komplikasyon or sigalot or gulo. No? Simplehan lang natin ang buhay. Kung kailangan pag-usapan, pag-usapan. Don't overcomplicate things. Okay? In your center, meron po kayong the Wheel of Fortune. I-claim mo to. Titigan mong mabuti, Scorpio. And then claim your luck. Claim your blessing. Claim your fortune. Nakita ko rito, time na, panahon mo na. Panahon na para ikaw naman ang umabante. Ikaw naman ang umangat, no? So, kung ano man yung mga gagawin mo this year, nakita ko dito na things will be smoother than before. Example, meron kang inaasikasong papeles pero parang hanggang ngayon wala pa rin nangyayari, no? So, ngayong taong ito, yung pag-andar niyan. Kumbaga parang bibilis, makakita ka na agad ng development, ng resulta, papabor sa'yo ang lahat. Okay? Papabor sa'yo yung mga bagay na nakatadhanang maging para sa'yo. Meron dyan biglang mag-a-appear na opportunity na hindi mo naman hiningi pero sa'yo binigay. No? So, asahan mo yung mga bagay na lucky energy in your life. Okay? Congrats po. I-clarify natin siya. Siya nga pala, Scorpio, since ito po ay yearly reading, i-manifest mo na sa baba kung ano yung mga gusto mong i-wish this 2026. Halimbawa, I manifest this 2026 na blank ay dumating sa buhay ko. Comment down below, babalikan mo yan for sure someday and you will see na yes, natupad din yung sinabi ko noon. So, isulat na yan. You have the Justice card. Yes, justice is coming into your life. Sabi ko nga sa'yo, ikaw naman ang bibigyan ng chance. Ikaw naman ang aangat. Hustisya to para sa buhay mo.
Kung marami kang pagkadapa, failure in the past, or mga iniyak in the past, no? So para bagang si God, si universe ay bumabawi sa'yo. Binibigyan ka ng divine justice for something that you did in the past. So congrats po, no? So yakapin mo tong mga bagay na talagang papabor in your favor. Okay? Congrats, congrats, congrats. In your what you need to focus, meron po kayong the Eight of Wands. Si Eight of Wands, sinasabi ng yung spirit guides, you need to focus on your goal. Hindi pwedeng distracted tayo. At hindi rin tayo pwedeng kukupad-kupad sa mga bagay na gusto natin. Kailangan talaga, kung kailangan kang nandoon ng 8 a.m., dapat nandun ka ng 7 a.m., mga ganyan. Kung kailangan ipasa yung 10 dokumento, ipasa mo yung 10 dokumento. We need to align ourselves sa mga goals natin. Example, kinakailangan mo mag-aral ng Nihongo para pumunta sa Japan, ayaw mo naman. So, paano matutupad yun kung wala kang effort na ginagawa or mababa yung effort? You need to exert more in order for you to get this. Okay? Narinig ko rin dito na may darating sa yung magandang balita na baka hindian mo, na baka ayawan mo, no? So you need to grab the opportunity while it's there. Okay, Scorpio? Narinig ko rin dito na some of you ay babiyahe this year. May mga biyahe ka, whether going outside the country or pupunta ka lang sa ibang lugar dahil may oportunidad doon, or pupunta ka sa Maynila halimbawa for paper documents, mga ganyan. So, nevertheless, may biyahe ka talaga. Biyaheng paunlad para sa'yo. Okay? I-clarify natin siya. So, Scorpio, kamusta ka today? Saan po kayo nanonood ng ating reading? How are you? How are you? The Eight of Wands being clarified by the Moon card. Wow, 2 beses lumabas ang Moon card. Sabi dito, huwag kang papatalo sa mga shadows or mga hindi malinaw na bagay. Marami kasi sa atin, pag hindi malinaw yung sitwasyon, aatras ka na, uuwi ka na. Hindi eh. Sometimes the more na alam mo sa sarili mo na gusto mo, ilaban mo, no? Kahit di ka sure, kahit na maraming unclear things, pero kung alam mong kaya mo, kaya mo. Okay? Especially here, in the Moon card clarifying our Eight of Wands. Sabi dito, baka matakot kang harapin yung isang bagay dahil nga parang ang bilis-bilis. Parang very overwhelming yung takbo, no? Pero sabi dito, kung alam mo talaga sa isip at puso mo na ito yung gusto mo, wala kang dahilan para hindi magpatuloy, di ba? So here, your spirit guides are really entrusting you with your gut instinct. Kung ano yung tawag ng intuition mo, sundin mo. Para makadire-diretso ka dyan sa lubak na yan or sa obstacles na yan hanggang sa marating mo yung outcome. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Moon card. The Moon card is all about you na paiba-iba ng sometimes emotions, no? Paiba-iba ng gusto, paiba-iba ng ayaw. Minsan gusto, minsan ayaw, minsan aabante, minsan uuwi. Minsan susulong, minsan aatras, no? You need to make up your mind, Scorpio. And you need to see the truth about something. Hindi pwedeng gusto mo lang ngayon, bukas wala ka ng effort. Kailangan talaga meron tayong paninindigan. Kaya you need to ask yourself, gusto ko ba to o ayaw? Tutuloy ko ba to o ayaw? Kailangan talaga buo yan para makatuloy-tuloy ka. Kasi kung hindi ka sure, baka kalagitnaan na ng effort mo, bigla kang bumitaw. Kasi marirealize mo na, ay, ayoko pala nito. Kaya ngayon pa lang kailangan sure ka sa sarili mo na gusto mo. Okay? The Moon cards being clarified by, narinig ko rin dito, the answers will come, Scorpio. Kung marami kang tanong dahil nga unsure or unclear pa yung mga bagay-bagay, huwag kang mag-alala, the answer will come in the surface. You will know the truth and nothing but the truth. And those truth ay magagamit mo para makaabante ka sa gagawin mong ito. Okay? Masyado silang marami. No, no, no. The Moon cards being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, it's all about the growth, financial growth, paglago ng buhay. So, sabi dito, kung meron ka mga iniisip na diskarte, no, pagdating sa pera mo, pagdating sa career or negosyo, malalaman mo rin daw yung sagot. Hindi mo kailangan magpakalunod sa takot, pain, sorrow, or mga
sunod-sunod na issue or problema. No. You need to rise above because makakahanap ka ng diskarte. Okay? Makakahanap ka ng paraan. Huwag ka mag-alala. And everything will be fine. Okay? Ang kailangan talaga dito, active ka. At saka, nandoon ka, hands-on ka. Para kung ano man ang maging issue o problema ay madali mo siyang mahawakan. At makahanap ka naman kasi ng paraan. The answers will come. Huwag ka mag-alala. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Two of Swords. Two of Swords, makakapag-decide ka na sa isang bagay. Alam ko, meron kang issue ngayon, Scorpio, na iniisip mo kung dediretso ba ako o atras? Siya ba o siya? Ito ba o ito? So, meron kang pinapamilian na magkaibang ruta at parehong hindi mo alam kung makakabuti ba o hindi. Pero nakita ko rito, you're on the right path. Your answers are being your prayers are being answered. So, sabi dito, kung ano man yung decision mo, you need to make a research. You need to kalkalin, no? Kalkalin mo daw, siguraduhin mo, i-clarify mo, siguraduhin mong legit muna yung magkabilang side bago ka umaksyon. To make sure na alam mo daw yung pinapasok mo. Because yan yung paraan para umikot talaga yung kapalaran in your favor. So you need to learn more, know more para alam mo yung mga dapat mong pagpilian. Okay? Pero narinig ko for some of you, meron kang ibang pwedeng piliin eh. Na hindi lang tong dalawang to eh. Meron ka pang ibang option na mas makakabuti para sa'yo. Kaya nga mas magandang aralin mo yung sitwasyon, aralin mo yung bagay para maisip mo pa yung iba't ibang pwedeng puntahan o iba't ibang pwedeng gawin. Because kapag equipped ka ng more knowledge, mas marami kang pwedeng um, pagkaabalahan or marami kang pwedeng direksyon na gawin sa problemang ito. Okay? The Two of Swords being clarified by oops. The Two of Wands. Wow. Two. Meron kang two here. You are aligned with your higher self. So, kung ano yung pinapagawa ng higher self mo sa lupa, yun ang ginagawa mo. So, destined ito. Okay? So, Two of Wands, clarifying Two of Swords. Sabi dito, handa ka nang kumawala sa comfort zone mo. Medyo lumilinaw na daw sa'yo yung hakbang or yung gagawin. Kaya idire-diretso mo lang daw yan. Sumubok ka pa, sumugal ka pa. Harapin na daw yung issue para once and for all makalarga ka na. Okay? Napaka-importante nito para sa'yo. In the area of your near future, meron po kayong the Seven of Pentacles. Si Seven of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides today, Scorpio, na you need to learn to be patient pagdating sa mga hinihintay. Hindi to instant, okay? Hindi to mabilisan. Hindi to parang gusto mo ngayon, bukas makukuha mo na. No. Some things take time, okay? Some things kailangan maluto muna siya, mahanda, mahinog, no? Para makuha mo yung matamis na bunga. Kasi kung pipilitin mong pitasin yung bunga, ay nako, baka hilaw pa yan, di ba? So, be patient. Have hope. Have faith that it will arrive for you. Pero this year, 2026, may kita mo yung magandang development na ginagawa mo. So may nangyayari naman, may umaabante naman. Pero importante, huwag ka maatat. Huwag ka may irita because baka maapektuhan to negatively. So make sure na daanan mo lang siya rightly and steadily and it will arrive on its right time. Okay? Clarify natin. Seven of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. Yes, dapat malinaw sa isip mo kung ano yung mga bagay na hinihintay mo at ano yung mga bagay na alam mong valuable na hindi mo kailangan magpaka-irritable or gumawa ng drastic change kasi nga inaalagaan mo yung hinihintay eh. So, make sure na you know what you need to do at malinaw kung saan mo to balak dalhin sooner. Kasi syempre, ayaw mo naman maghintay sa mga bagay na wala naman palang halaga next 2 years, di ba? So, you need to really make sure that this is something that you really, really want in your life. And then kapag na-realize mo na ito talaga yung gusto mo, panindigan, no, kapitan. At saka maging stricto sa yung disiplina na hihintayin ko to, gagawin ko to, pag-sumikapan ko to hanggang sa matapos. Okay? Napaka-importante po nito. In your challenge, meron po kayong Divine Juggling and Shadow Blossom. Yes. Sabi dito, kailangan daw yakapin mo yung buong pagkatao mo, yung maganda at pangit. Kasi pag pinagsama mo yan, buong-buong ikaw yan. That's your totality, kumbaga. Buong pagkatao mo yan. So, wag mong ikahiya or ikatakot yung mga bagay na
pilit mong tinatago sa ibang tao. Embrace it. Embrace it so that other people will never use it against you. Okay? In your challenge, meron po kayong King of Cups. Sabi dito, this year, Scorpio, harapin mo yung emosyon mo. Okay? Huwag mong katakutan yung nararamdaman mo. Kasi kapag palagi mo iniiwasan yan, may hirapan kang i-cure yan or paghilumin yan. Kung ano yung kinikimkim, kung ano yung mga galit or nararamdaman, face it. Face it so that you will know how to solve it. Okay? Sabi rin dito, huwag daw papaapekto sa silakbo ng damdamin. Okay? Napakagulo ng paligid mo at baka mamaya magalit ka, sumabog ka, mairita ka, makagawa ka ng mga bagay na hindi mo naman minimin or makapagsalita ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga naiintindihan totally. Nadala ka lang ng emosyon. So make sure na isipang pairalin, control your emotions. Okay? King of Cups. The Six of Swords, yes. Kung kailangan mag-move on ka na lang, mag-move on ka na lang. Example, may issue dito, may problema. Huwag ka tayong sumali, alis na tayo, move on tayo. Huwag natin i-big deal, no? You need to really detach yourself from something na alam mong sisira sa mood mo, sisira sa emotions mo, o sa magandang andar ng buhay mo. Pasulong ka na daw eh. Yun ang kailangan mong gawin. Sulong, laban, at huwag ka nang kumapit pa sa mga toxic or sa mga bagay na talaga namang panis ng buhay o pampabulok ng buhay. Okay? Kung maling friend groups yan, kung maling work ito, you need to tell yourself na okay, it's not working for me anymore. I need to save myself. My sanity, my mental health, my physical health, yun ang piliin mo para makalarga ka na. Sabi ko nga sa inyo, kung meron ka mga kinikimkim na emosyon, para sa ibang Scorpio yan, harapin na yan para makaandar ka na. Okay? Kasi hanggat kinikimkim mo yan, lalong bibigat. At kapag mabigat, lalo kang mahihirapan umandar. Okay? So move forward tayo. In your fortune, crossing bridges, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Yes, panahon talaga para maghilom, umandar, umabante, mag-move forward na, tumulay na sa bago. Okay? You also have embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, tignan mo daw ang buhay mo na may bagong pag-asa, may bagong ngiti sa mata, bagong ngiti sa muka, and just enjoy everything. Yun lang naman ang sekreto sa buhay eh. Enjoy everything. Huwag kang papadala sa takot, sa problema, sa stress, no? Because life has a lot in store for you. So, hindi pa huli ang lahat. Kaya huwag ka masyadong magpaka-problema ng ganyan. Okay? In your fortune, meron po kayong the Seven of Wands. Seven of Wands all about you proving yourself. Okay? Maraming mga tao nagduda sa'yo kung kaya mo bang gawin to, kaya mo bang abutin yan, kung karapat-dapat ka pa talaga sa isang trabaho. Nako, siguro naramdaman mo yan. Maraming mga mata sa paligid. Maraming mga judger sa paligid, no? Hindi naman sila mga judge, pero hindi naman sila nakapagtapos ng law, pero grabe sila mag-judge, no? So, kailangan talaga ikaw ay kung ano yung alam mo, panindigan mo yan. At huwag ka makinig sa mga tao sa paligid mo. Narinig ko dito, parang makukuha mo yung posisyon, you're getting that job, you're getting that position, and you're defending it. Talagang panahon to para ipaglaban yung mga alam mong tama. And you will win this. Okay? Nasa fortune mo kasi. So, panalo ka sa mga laban mo na yan. So, congrats po. The Seven of Wands being clarified by the Ten of Wands. Yes, your hard work is worth it. Lahat ng pinaghihirapan mo, worth it yan kasi ikaw din ang mag-benefit. Example, meron kang gusto mong magtayo ng pwesto sa palengke. Sabi ng mga friends mo, wag na, masyado nang maraming tindahan sa palengke, kikita ka ba doon? So maraming doubters sa paligid, no? Pero sabi mo, hindi, kukunin ko to, papanindigan ko to, akin to. So, yung hard work mo dyan sa ginagawa mong yan, it will lead you to your success. Kasi talagang ginawa mo eh, pinakita mo sa kanila na doable siya, na magagawa mo, and napatunayan mo. So congrats po. Ang iyong kasipagan, pinagpaguran, pinagpawisan, ay mag-uuwi sa iyong tagumpay sooner later. Okay? Congrats po. I-claim mo to. Para sa iyo to. Para makuha mo yung energy niya. In your divine messages, you have confidence is your key to success and expect powerful change. Kapag confident ka daw sa mga bagay na gusto mong makuha, pinapaniwalaan mo, pinapanindigan mo, it will give you the powerful change that you need. So napakaganda po para sa inyo. Congrats po. In your divine messages, the Page of Pentacles.
Si Page of Pentacles sinasabi ng yung spirit guide Scorpio na this time around, you need to focus sa mga bagay na importante. Marami kang distractions sa kaliwat kanan, sa kaliwat kanan, no? Marami kang mga bagay na inaalagaan or inaatupag na minsan lumalamon sa oras mo. Sabi dito, pahalagahan mo lamang yung importante sa'yo. Trabaho, love life man yan, or pamilya, no? Because they need you. Kailangan dito talaga nakatutok ka at ginagawa mo yung paraan mo para mapayabong, mapalaki, mapa-improve ang blessing na ito. Narinig ko, may darating po sa inyo na bagong opportunity or bagong chance in life. And this time around, kailangan daw mag-effort ka na aralin, buhisiin. Example, meron kang bagong negosyo, no? And kailangan mo laging aralin yung business na yan to make sure na lalago siya sa'yo. Ganon din kapag halimbawa, binigyan ka ng task ni boss, binigyan ka ng maraming papeles, kailangan mo aralin siya to make sure na tama yung outcome for you. Okay? Napaka-importante nito. I-clarify natin. The Page of Pentacles being clarified by the Hanged Man. Yes, the Hanged Man, sabi dito, para walang delay, para walang hinto-hinto, para walang aberya, para walang kumakapos ng kilos. Kailangan talaga pinaghahandaan natin. Pag-aralan, no? Para makita mo daw yung lusot o yung andar o yung solusyon sa bawat problema. Wait lang nga, drink lang ko water. Okay. Sabi dito, kung matagal ka ng stuck sa isang bagay at parang feeling mo hindi ka makagalaw, feeling mo parang walang nangyayari, baka daw kailangan tignan mo sa ibang lens, sa ibang perspective yung issue para makita mo na, ay, ito yung idea ko, ito yung paraan ko, ito na yung solution ko. So, kapag nakita mo yung solution na yan, mawawala na yung delay, dire-diretso ka na at tutubo na to ng tutubo in your life, okay? So, malaking effort ang kailangan sa iyo, Scorpio, para mabuting ting mo yung paraan at solusyon sa kinakaharap mo ngayon, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have chair empty. Someone is living your life. Yes, may mga aalis, may mga dapat kang pagdesisyonan, mga bagay na dapat na mag-move forward, mag-move on because it's not working anymore. So, kung may aalis man, yes, masakit siguro, pero sabihin mo na lang na kailangan to para sa growth ko. Okay? You have April o Scorpio. Meron ba kayong special occasion pag April? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ng apo, o kaya anniversary. Kung meron po, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron kayong milestone sa April. Okay? Another message you have, needle and thread, a sincere wish will be granted. Yes, ito yun. Meron kang sincere wish na matutupad this 2026. Congrats po. You also have pineapple reconciliation. Meron daw pong pagbabati, pag-aayos, pagplansya ng mga gusot at sitwasyon sa buhay. So, congrats po. Ang outcome ni Scorpio, ito yon. You have the Three of Wands. Wow. Yung wish daw darating na. Wow. Speechless ako dito. Wow. I'm so shocked. I'm so shocked with the good news na dumating sa'yo sa ending. Meron kang hinihintay. Meron kang pinagtsatsagaan. Meron kang minimithi. And at some point, sabi mo, parang ayoko na umasa. Parang wala na to, give up na ako. Pero boom, darating na siya sa life mo and it will arrive soon. Mabilis to, may mabilis na darating. Kaya kahit di ka sure, kahit na may alinlangan ka, ilaban mo to. Because alam mong ito na yung chance mo. Ito na yun. So, congrats. A wish coming in. Embrace it. Take care of it. Get that opportunity. Don't take it for granted. Ito na yung chance mo for a brand new life. Iikot na talaga yung kapalaran in your favor. Okay? Clarify natin siya. The Three of Wands being clarified by the Chariot card. Yes, susulong na talaga. Wow. Forward movement ka, Scorpio. This is really life-changing. Kitang-kita ko dito. Kapag daw niyakap mo yung bagong paparating na blessing na hinintay mo at nagdire-diretso ka, it will lead you to your wish fulfillment. Kaya ang sabi ko sa inyo, huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din ito para sa'yo. Kaya ngayon ang tanong, Scorpio, handa ka bang sumugal sa bagong buhay? Handa ka na bang iwanan yung past para yakapin tong bago? At dedire-diretso ka ba? Narinig ko dito,
may ano ka blessed ka ready ka na and the universe, the constellations, the stars above are really guiding you. Stars above are really guiding you in this path. So talagang itong buong taong to ay magiging busy ka sa pag abante sa bagong landas or bagong journey na talaga namang matagal mo rin namang hinintay. So congrats. The long wait is over and your wish will be granted this time. So sulong, wag uurong because baka mamaya umurong ka, sayang to. So forward fighting tayo to get our deserved outcome. Wow. Scorpio, ito po ang inyong 2026 reading. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit Guides, for the clarity and the messages na dapat malaman ng mga Scorpio this time. Comment po kayo sa baba ha kung naka-resonate po kayo. I will be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.